Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 4, 2025, Friday. So naging bagyo na po ang low pressure na minomonitor natin at ito ay pinangalanang Bising. Alamin natin ang pagbabago sa galaw nito at ang mga lugar na uulanin dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Kaninang madaling araw, ang sentro ng Tropical Depression, Bising, ay namataan sa layong 200 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin na 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dala rin ito ang matitinding pag-ulan at malalakas na hangin sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay nakataas na ngayon. Ang mga lugar na apektado ay ang western portion ng Babuyan Island, partikular sa Calayan Island at Dalupiri Island, kasama rin ang northwestern portion ng Ilocos Norte, gaya ng mga bayan ng Pagudpud, Banguy, Burgos, Pasugin at Dumalneg. Narito ang forecast weather condition ngayong araw sa Ilocos Norte at Babuyan Island. Asahan ang pag-ulan na may kasamang malalakas na hangin dulot ng bagyong Bising. May banta ito ng pagbaha o pagguho ng lupa. Gayon din ang minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian dahil sa hangin. Sa mga lalawigan ng Apayao, Kalinga, Abra, Batanes at mainland Cagayan, makakaranas ng maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan dulot pa rin ng bagyong Bising. Posibleng magkaroon ng flash floods o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan. Samantala sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa natitirang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dulot ng habagat. May banta rin ito ng pagbaha o landslide dahil sa patuloy na pag-ulan. Sa Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at sa nalalabing bahagi ng Luzon, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Epekto pa rin yan ng southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorm. Posibleng magdulot ito ng flash flood o landslide lalo na kung uulan ng malakas. Ngayon, para sa weather advisory outlook na inilabas ngayong umaga ng Pag-asa, inaasahan ang posibleng pag-ulan ngayong araw ng 100 to 200 mm sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales at Bataan. Ito ay may mataas na posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga lugar naman ng Batanes, Cagayan, Apayao, Abra at Kalinga ay nasa yellow warning na may 50 to 100 millimeters ng ulan. Asahan na rin ang parehong mga panganib. Kasama rin sa yellow warning ang mga lugar sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, July 5, nakataas pa rin ang yellow warning sa mga lugar ng Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, habang sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan ay pareho ring may banta ng malakas na ulan. Sa Linggo, July 6, orange warning na ang Batanes at Babuyan Island dahil sa inaasahang mas matinding ulan, habang nananatili sa yellow warning ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Paalala po na ang mga forecast na ito ay maaaring lumala pa lalo na sa mga lugar na nasa bulubunduking bahagi at mataas na elevation. Mas malala rin ang epekto ng ulan kung sunod-sunod ang pagbagsak nito sa parehong mga lugar, kaya napakahalaga ng maagap na paghahanda. Update naman tayo sa galaw ng bagyo base sa mga international weather model na ginagamit natin. Sa European model, inaasahan na ito ay kikilos pahilaga at maaaring tumbukin ng Taiwan. Ito din yung ipinapakita sa forecast ng Pag-asa, itong area of uncertainty, so pwede siyang lumihis. In the next 12 hours, pwedeng lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility, pero babalik din ng Sunday at kikilos northeastward. Ang pinakaapektadong lugar dito ay ang Batanes at Babuyan Island, kaya hindi isinasantabi ang pagtataas pa ng signal number kung sakaling magtuloy-tuloy ang paglakas ng bagyo. Although hindi ito direktang tatama sa malaking kalupaan ng bansa, ang magpapaulan sa atin ay ang pinalakas na habagat, kaya hindi tayo dapat makampante dahil hindi ito direktang tatama sa bansa. At sa mga susunod na araw, by next week, posibleng may isa pang sama ng panahon na lumabas sa may karagatang Pasipiko, at ito yung susunod nating i-monitor kung ito ba ay papasok sa bansa or aangat lang din
katulad ng iba. Gayunpaman, marami pang pwedeng magbago dyan sa mga susunod na araw, kaya't mahalaga ang patuloy na pagmonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.